Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man, para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, mataas yung table ko. So, pag ganyan mataas ang table, hindi ko makita yung cellphone. So, kapag hindi ko makita yung cellphone, may times na hindi makikita yung card sa video. Kasi nga, nahirapan ako dahil mataas ang table, hindi ko makita yung cellphone nga, yung video. Maganda kasi dito dahil maluwag. Dun kasi sa luma ko, sakto yung table sa paningin ko para dun sa cellphone. Kaya lang, masikip. Anyways, meron tayong key. Key, Abby, to grave coffin. Ito pala, the lady coffin. So, malamang ang tatamaan nito ay babaeng Gemini o person yung Gemini or kakilala yung Gemini. Pero again, kami kilala yung Gemini. Ano ba yan? Babaeng Gemini, person yung babae or feminine energy or kakilalang babae. Yun, yung pala dapat. May transformation na maaaring mangyari. Ano yun? Baka ikasal na siya. O mamit na niya yung mapapangasawa niya kung single. So, malaki ang chance na ma-engage yung mga in a relationship sa period na to. Kung kasal naman na, paano ba gagawa ng paraan yun? Kung kasal, ma-reawaken ng kanilang feelings sa isa't isa. So, pag ganun may reawakening, ibig sabihin, dadaan ng problema at yung problema ang sisilbing daan para, yun nga, ma-reawake natutulog na feelings, lalo't naging cold sila sa isa't isa. Ganyan. Ito, lucky card, oh. Pisces. Ito, Wolf. So, simulan na tayo. May Pisces dito. Lucky card, Pisces. Wolf, Lily. Yung wolf ay dog. May Pisces ano. So, pwedeng cross-watcher to. Or mismong Gemini, kung meron siyang sun, moon, rising sign. In Pisces. So, malamang tatama to sa kanya, itong reading.
Kung walang Pisces sa Sun, Moon, or Rising sign, di person niya mismo to or kakilala niya Pisces. Lucky card. So, anong maaaring mangyari? Niisip ko, pwede rin tong promotion. So, bakit ganun? Ang dating dahil sa backer. Na-promote dahil sa backer or natuwa yung boss dahil friendly. Usually ganun sa napansin ko. Hindi na napopromote yung mga magagaling. Ang napopromote ay mga taong friendly or hindi rebellious sa mga boss, yung madaling makontrol. Sa napansin ko lang naman, hindi naman siya 100% correct. Pero kung may backer nga, or sip-sip, or friendly, yung tao dito, submissive, ganun. Siya yung may chance na ma-promote. Okay. Doon papasok yung lucky. Lucky card. Ano ba? Let's say, nag-aasikaso ng pension, may tutulong para maayos yung tungkol sa pension. So, probably Pisces yun yung tutulong magayos ng pension, insurance. Ano ba? Asahan din natin ang contentment, sa asawa or mga kaibigan. Kasi itong mga to ay willing tulungan kayo in times of crisis. So, saan natin ng contentment, support, harmony. Support ulit. Ito naman Sagittarius. Parang lumabas din tong key kanina, no? Ito. Ay, ito. Key. The key, the bouquet, well, may Sagittarius tayo. So, tulad nga ng sabi ko kanina, malaki ang chance na tamaan ang Gemini na merong Sun, Moon, or Rising sign sa Sagittarius. Or kung wala, di kakilala nyo to Sagittarius. Sa kanya tatama itong reading natin. Ang dating
support na naman katulad kanina. Parang may good news eh. So, financial aid. Magiging grateful yung tao dito. Kasi nga, tingin ko may tutulong in times of crisis. Parang kanina nga lang din. Or, kayo yung manghihingi ng support. Ang sagot kasi yes. Parang support or favor. Ano man dun. Kung sakali man na kayo yun. Manghingi ng support or favor. Ma-accept ba yun? Yes. Nandito yung key. So, siya ay answer. Or yes. At ito na nga yung reward, pleasure, flattery, or pagiging grateful. So, pwede rin itong cooperation, teamwork. Oh, news daw regarding inheritance. Parang laging lalabas yung inheritance na yan. Sa Taurus, meron yan eh. Pati yata sa Aries. Lagi may inheritance. Kasi ang dating sa akin, ang inheritance ay jewelries. So, news, inheritance, jewelry. Reaper. The unexpected news tungkol sa inheritance. At ang inheritance ay, yun nga, jewelry or anything na may kinalaman sa contract, like business contract. Kasi may ring, or baka pinangakuan dito ng inheritance ang dating tototohanin yun, or sabihin natin may magsasabi sa inyo na pamamanahan daw kayo. More like tototohanin yon. Regardless kung malapit kayo dun sa may sakit or may pera, may pamana, isa lang direction. So, kung dito, contract and mga ngako. May mga ngako sa inyo. Or tutuparin yung pangako. At ito all about inheritance. Or may isip eh. Inheritance ba naman? Malalaro sa isip ko ng inheritance, lalo di naman lahat ay tatamaan ng reading na to. At may iba na walang inheritance ang family. Pwede rin itong business, all about business. Sabagay, sabi ko na business contract. Parang tradition, family business.
Ah, grabe din, no? Birth theft. Oh. Teka. Teka natin. Heart. Death Star. O kaya to? Diba? Ang weird nung lumabas na combination. Ang iniisip ko dito, third party situation. Pero, thankfully, marirecover pa yan. Whether nangyayari na or mangyayari pa lang. Marirecover pa yung asawa. So, ibig sabihin, babalik pa yung ninakaw or nagpanakaw. Ninakaw or nagnakaw. Ay, para ba? Yung cheater na lang. Babalik yung cheater dito. Ngayon, ibang case mag-ingat. Kaya lang kasi, paano mo babantayan? So, ano ba yung sinasabi ko? May burst kasi So, may tendency na manakaw ang baby. Nangyayari talaga yan. Hindi ko sinasabing normal, pero maraming case na ganyan. Na nanakaw yung baby. Pero ang kinaganda nga, may pag-asa pa na mabawi. Di pregnancy na to, kaya lang theft. So, ano yung theft? Parang nanakaw yung chance. Baka na-aksidente. So, papasok din dyan yung miscarriage. Beware. Pero, kung ganun man yung mangyari, nakunan. Dahil nandito ngayon the star, don't worry, may panibagong chance ulit ng pregnancy. Kasi blessing yung meaning na itong the star. Last spread na tayo. Susunod naman ay collective reading. Ano yun? Litigation, medyo mahirapan ako kung lalagyan ko pa ng other cards. Elevation, sige na nga. Litis elevation. Ayun. Litis. Ang naisip ko ay migration. Nilitis in a way na nilitis yung documents like visa. Ibig sabihin, may mga ibang Gemini na maaring maglakad ng papers nila para mag-migrate, whether para sa work or para sa residency. Basta ang dating sa akin, sasalain. May sasalain, parang interview. So, yun lang naisip ko, elevation. So, pag elevation, may progress. So sabihin natin, matagal na nilakad yung mga documents. Kumbaga, since matagal na nga nilakad,
wala pa rin feedback. So ngayon may feedback na. Kakaroon na ng feedback. Ibang case din promotion to. May mga award kasi dito So yung litis ay tawag dito, sasalain kung sino yung deserve sa position na yun nga babakante. Yung litigation natin ay sabihin natin di basta-basta yung promotion. Kasi maraming kailangang isaalang-alang. Kumbaga, tawag doon, sasalain na nga lang. I-assess mabuti kung sino yung deserve na umangat. Pero tingin ko sa relationship, ano tawag doon? Career to. Since nandito yung anchor, ito naman ay movement, work card to. So in short, promotion or pag-level up from probationary to permanency, to permanent, job order to casual or casual to permanent. May tendency ng improvement. Ngayon, dito naman tayo sa collective rating. Ano kaya to? Ayusin ko lang para presentable. Ano bang topic dito? More like tungkol sa pera. Choices, opportunity, decision. So again, pera, makaka-receive ng information tungkol sa pera. So, ang dating magdidesisyon kung paano itatago yung pera or paano gagastusin. Pero again, anong topic ng reading natin ay all about pera. Parang suswertein yung iba sa inyo magkakapera. Baka may magbabayad na ng utang or may mandilibre dahil nagkapera yung kakilala nyo. Tapos death card, Hierophant, ito 7 of Pentacles, Hierophant,
Death tapos Hierophant. Ang dating may parang work or source of income na naging comfort na ng iba sa inyo. Nahihirapan silang i-let go. Although alam nila sa sarili nila na di na sila masaya sa work, or let's say gusto na nilang maghanap ng bago. Pero at the same time, nag-hesitate sila, ganyan dating. Teka, nagdagan natin. So, dito, 3. Ay, ito pala. 2 of Cups. 10 of Wands. So, 7 of Swords. Well, may ano dito, pressure. Kaya paano kayo kukonect dito? Sa 2 of Cups. Depende kasi kung ano, nandiligaw yung iba sa inyo. Doon maubos yung pera nila. Or mabawasan savings sa panliligaw or pag-impress nung pagpapa-impress sa nililigawan. Ngayon, kung ano to, connection, relasyon, kasal, may problema tayo dito. Kung baga yung problema ay nahihirapan i-delegate sa iba yung isang katerba niyang task. Nahihirapan siya humingi ng tulong, in short. Kahit dito sa 8 of Swords, kung baga hindi maganda yung takbo ng connection dito eh. May someone siguro na may trust issues. Kaya lang ba tayo napunta doon? Ano tayo? Money? Kasi may lumabas na 2 of Cups eh. So, pero pa rin naman pinag-uusapan natin. So, again, sabi ko kanina, may nililigawan, naubos sa savings, sa nililigawan. Ngayon, kung kasal na, in a relationship, pagod na sila, or mapapagod pa lang sa magiging sitwasyon nila. Kasi nga, general reading to. Natrap sila. So, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, ang dating, na-stress na sila sa relasyon nila, connection, or kasal. Kaya at the same time, hindi naman din sila maka-let go. Kasi nga, natrap sila dito sa 7 of Swords. Ay, 8 pala to. 8 of Swords and entrapment. Ngayon, tingnan natin.
Pero kung responsibility ang pag-uusapan dito, yung responsibility ay nakakapekto sa takbo ng pera. Eto. Chariot, five of wands, Hermit. Ano kasi may tendency ng inggit. So, saan nanggaling to? Itong Five of Wands. Dito kasi ang dating nag-i-start na magkaroon ng spotlight yung bida natin or mapagtagumpayan, mga dapat pagtagumpayan. So again, ang dating makaka-encounter yung Gemini or kung sino may maka-resonate dito dahil general reading nga. Again, ulitin ko, matutunugan niya matutunugan ng bida natin ang tungkol sa jealousy, enviousness. Kaya doon papasok yung Hermit. Magmumuni-muni siya. So, ibig sabihin, mababibe niya yun, kaya hindi siya sure. So, dahil di siya sure, magmumuni-muni siya at magiging observant. Pero walang kinalaman sa pera. Siguro, kung paano ko i-connect to dito. Kasi nga parang dating naiinggit yung iba kasi nga nagkakapera na yung iba sa inyo or gumaganda ng takbo ng pera. Yun yung maring pagawayan. O cause ng jealousy or enviousness. Pera naman tong pinag-usapan natin, no? Pera, career. So, pag ganoon, walang other person. As in, tapos agad yun, yung part na yun. Dito na tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bali, general advice at prediction na to sa period na to. Oh! Rekindle, Rekindle, an old flame returns. Ito, workplace romance o para sa iba sa inyo. O baka may mababalitaan kayong ganyan scenario. Workplace romance. Teka. Ito, momento. A gift from someone special. I-zoom ko to. Teka lang, suzoom ko para yan, mas malinaw. So, sabi dito, real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. Dito naman ay manifesting the one. Very soon, your true love will arrive. So, para sa mga single. Ayan. So, dito naman, physical connection. Ay. Teka. A sacred union of bodies to becoming one. Intimacy na yun, in short. Sabagay, malawak naman ang topic ng intimacy. Ito ang huli.
So, sabi dito, you are worthy. Your worth doesn't depend on the other person. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.